Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaallah, alamul jin wa syayatin. So dito na nga ay nababanggit yung ilan pa sa mga nailahad ni Dr. Muhammad Hussein tungkol sa sinasabi ng mga jin na kumbaga ginagamit nila sa pamagitan ng mga medium o sinasabi nila, mensahe nila sa mga tao sa pamagitan ng mga medium. At mukhang maganda yung kanilang mga sinasabi. Halimbawa dito, ngayon nakaraan, di ba? Kailangan daw nila magkaisa. So dapat daw magmahalan yung mga tao at magbigayan. At ang kanyang mensahe daw ay ang tulungan ang mga pinagkakaitan at palayain ng tao ang kanyang sarili mula kay Allah. Waliyadu billah. So kufur talaga yung kahinatnan ng mensahe. So kailangan daw lumaya ng tao kay Allah kasi merong bahagi ng pagka-Diyos ang tao. Itong ang sinasabi na ito ng jin na ito, hindi ito nalalayo doon sa sinasabi ng iba pa. Kahit mga pari, ganito yung sinasabi nila. At ang tao, hindi siya likas na nakakakilala sa kanyang kapangyarihan. Hindi pa niya napagtatanto ang kanyang mga katangian na may kinalaman sa mga anghel o may pagka-Diyos. Ang spiritualism daw ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa ano pa mang bagay dito sa mundo. Kaya nitong pangibabawan ang mundo. Napakasama nito kung tutuusin. Pero yun nga, yung tao na hindi nag-iisip. Salita lang yun na salita. Makikinig lang yun na makikinig. Paniniwalaan niya lahat ng sinasabi nito. Wayunkal an hadihil majalla aidan ta'rifan bil munaddamatul assasat o ussisat lihadihi al-gaya. So naiulat din daw doon sa nai-publish kasi ito doon sa isang magazine nga yung nabanggit natin nakaraan. So ito daw ay isang bagong kumbaga lipunan, bagong sistema na itinatayo nila sa ilalim ng layunin nila na ito. At sa pagpapatuloy ng sinabi nung jin muli na nagsasalita sa pamagitan ng medium na yon, inna hadihi al-munaddama satakuna likulli al-bashariyah. Ang bagong sistema raw na ito, na technically parang bagong lipunan o bagong gobyerno, bagong pamahalaan, ay para sa lahat ng tao. Kasi inaakit nila yung mga tao lahat-lahat. Sa anumang antas ng kanilang kaalaman, anumang antas ng kanilang pamumuhay, gusto nilang maakit yung mga tao. Naisipin ng tao, uy, welcome pala ako dito. Hindi katulad dun sa amin, nilalait nila ako. Welcome pala ako dito. At aminin natin, nangyayari talaga yung napakaraming mga kawalang katarungan sa mundo. Iba't iba yung dahilan na naiisip ng tao para ipagkait ang kanilang mga karapatan, lalong-lalo na karapatan nila bilang tao. So dito naman sila madadali. So isipin nila, napapabilang sila rito. Kaya nga napakahalaga para sa tao yung, ngayon nabanggit ko na nung nakaraan, yung belongingness. Yung mga bata lalo na, naghahanap yan ng grupo na kanilang masasamahan. Sukdulan nasasama yan sa mga kriminal, fraternity, gang, o kung ano-ano pa man. At ganun din yung tao hanggang sa tumanda na siya, sa kahit anong edad. Kasi ang tao, yung sabi ng mga sociologist, social animal tayo, lahat ng ginagawa ng tao. Either naapektuhan ng ibang tao o nakakaapekto sa iba. At kumbaga, hinahanap-hanap palagi ng tao yung
pakikitungo sa ibang tao. Hindi siya normal na nabubuhay mag-isa. Kaya ngayon tao na mag-isa, bandang huli kakausapin niya yung sarili niya. Kakausapin niya yung sarili niya bilang kapalit ng ibang tao na nakakausap sana niya. Kakausapin sana niya. Kaya kakausapin na lang niya yung sarili niya. Wa an tarikiha sawfa yuwaddah lana sukkan al-alam ar-ruhi tarikatan jadidatan lil hayat. At sa bagong paraan na ito, o bagong sistema na ito, magiging malinaw para sa atin ang isang bagong paraan ng pamumuhay. Isang bagong paraan ng pamumuhay. Na makikita natin dito yung kumbaga spiritual na daigdig na isang bagong paraan ng pamumuhay. Yun nga yung malalim yung mga pinagsasabi niya. Kung di mo ito pagmumuni-munihan ng maayos, mapapaniwala ka dito. Wa yutuna na fikratan jadida anillahi wa masyiatihi. At ang bagong sistema na ito na kanilang itatatag ay magbibigay sa kanila ng mga bagong idea tungkol kay Allah at tungkol sa kanyang mga pagnanais. Kumbaga, mas maunawaan daw nila si Allah sa pamagitan ng sistema na ito ni tinatatag ng mga jin. Innahum sawfa ya'tuna lana bis salami wat tuma'nina ar-ruhiyya bi sa'adatin nafs wal qalb. Si mga tao daw kapag nagtitipon-tipon na dito sa bagong lipunan na ito, sa magkakaroon daw ng espiritual na kapanatagan o kapayapaan, magkakaroon ng ginhawa at kaligayahan ang kaluluwa at ang puso. Sawfa yuhtimunal hawajiz bayna syuubi wal afrad. Ang bagong lipunan na ito ay babasag sa anumang mga harang sa pagitan ng iba't ibang mga nasyon, iba't ibang lahi, iba't ibang angkan, iba't ibang mga tribo at mga individual. Kasi magkakaroon daw talaga ng pagkakaisa. Wa bainal aqaidi wal adyan. At sa pamagitan din nito ay magkakaisa ang iba't ibang mga akida at iba't ibang mga relihiyon. Tawag nga talaga ito ni Satanas. Kasi gusto ni Satanas, mawala sa tao yung tamyiz, mawala sa tao yung distinction sa kanya sa pagitan ng pananampalataya at ng kawalang pananampalataya. Kaya nga yung mga mga kumakampi ngayon sa Iran, mga sympathizers ng Iran, hindi nila nababatid yung panganib ng kanilang mga pinagsasabi. Ang nakikita lang nila ang Iran na ikipagdigmaan sa kapwa nila kuffar, sa mga Amerikano at sa mga Hudyo. Tapos sinasabi nila, kailangan daw nating makipagkaisa sa mga Iranian, sa mga Shia. Hindi nila naiintindihan na wala namang kinalaman ng relihiyon sa giyera nila eh. Unang-una. Pangalawa, may kinalaman man ng relihiyon. Di ba? Napakalinaw ng mga Shia, hindi nila kinikilala ang mga Muslim bilang mga mananampalataya. Mga Shia, nagdadakila sa mga naminsala sa mga Muslim at dinanakila nilang pamiminsala sa mga Muslim. Nakikipagkampihan pa nga sila sa Crusaders nung unang panahon. Mga Shia, tinan yung mga bayani nila. Si Abu Lu'lu al-Majusi, yung pumatay kay Omar, bayani nila yun. Hanggang ngayon, yung kultura nila ay maraming bakas ng pagsamba sa apoy at iba't iba pang mga may kinalaman sa tunay nilang relihiyon, yung Zoroastrianism. Na inadapt lang nila yung Islam para magmumukha itong Islam. Pero bandang huli, ganun pa rin yung kanilang relihiyon.
paganismo. So walang pakikipagkaisa sa kanila. Wala. Maring humanitarian, makikipagkaisa yung Muslim. O merong Shia na tapilok. Sumemplang, tutulungan mo, pwede. Pero mga ganyang bagay, bakit sila nagtatawag ng pakikipagkaisa sa kanila? Samantalang binomba naman din nila ang mga Muslim. At merong mga namamatay dahil sa kagagawan nila. Ang Iran, ang pangunahin na nagdudulot ng instability, geopolitical instability sa lugar na yon. Lahat ng mga non-state actors, yung mga grupo ng mga tulisan na nakikidigma kuno sa mga kuffar na ang actually layunin nila pinsalain ng mga Muslim. Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Palestine, mga Houthi sa Yemen, yung dating gobyerno ni Bashar al-Assad sa Syria, lahat yun sinusuportahan ng Iran. Lahat yun namiminsala sa mga Muslim. Lahat yun namiminsala sa mga Muslim. Walang pakikipagkaisa sa kanila. Lalong-lalo na akida. Sa usapin ng akida. Paano ka makikipagkaisa sa tao na alam mong minumura yung nanay mo bilang halimbawa? Diba? Minumura nila si Aisha. Ummul Mu'minin, ina ng mga mananampalataya. May kipagkaisa ka ba doon? May kipagkaisa ka ba doon? Hindi rin. Tapos sasabihin nila, yung mga sahaba daw nagkufur. Sasabihin nila yung kanilang mga imam, may mga katangian at kapangyarihan ni Allah. Nalalaman nila yung al-ghaib. Hindi tayo may kipagkaisa. May nakita nga poster kahapon. Nagkakamayan yung Shia daw tsaka Ahlus Sunnah. Tapos sinaharangan ni Satanas. At yung Satanas na yun kumakatawan sa mga Hudyo, sa mga Wahhabi, yung mga Salafi, at yun nga yung mga Satanas daw, mga demonyo. So mga demonyo yung tawag nila sa atin na pinipigil yung pakikipagkaisa sa kanila. Pero yung mga ganung bagay, hindi na pinapatulan yun eh. At ito rin yung mali ng marami sa mga Muslim. Comment sila ng comment, react sila ng react do sa mga post ng Shia. O ngayon na nangyayari, napopromote tuloy sa Facebook yung mga pinagsasabi niya. Huwag niyong pansinin yun. Titinan ko minsan yung mga post niya. Kalahati ng reaction doon, tawa. Mga Muslim, haha yung reaction nila. Bakit pa nila kailangang gawin yun? Di lalong sisikat tong gago. Huwag niyong pansinin yun, i-block ninyo, huwag niyong dadalawin man lang yung profile niya. Kaya tuwing bukas ko ng Facebook, mukha niya yung unang lumalabas eh. Suggested ng Facebook, pagmumukha niya kagad kasi pinapasikat ng Muslim. Pinapasikat ng marami nagiging dahilan na sumisikat siya. Kasama na yung mga mahilig magko-comment, magre-react dun sa kanyang mga post. Hayaan nila yun, pabayaan nila, edi matitigil yun, inshallah. Hindi nila kailangan pansinin nyo kasi doon nabubuhay yun eh, sa pagpansin. Yun ang kinabubuhay niya. Kasi nga, ganito yung paniniwala nila. So dapat itong magkaisa. Yung nga, innal adawiyah fi hadhil manadlama biduni nadrin lil watanin awil loan awil din awil madhab as-siyasi. So itong bagong lipunan daw na ito na itatayo nila, walang pakialam sa iyong bansa, sa iyong kulay, sa kulay ng iyong balat, sa iyong relihiyon o sa iyong politikal na paninindigan. Wala silang pakialam. Ang gusto lang nila ay ang magkaisa lang ang mga tao. So napakagandang pakinggan, di ba? Para sa hindi nag-iisip. Wakad tas'am al-arwah annaha mursalatun min indillah. Wakad tas'amul arwah annaha mursalatun min indillah. Ang mga espiritu na ito na nagpapakilala, sila ay nagpapakilala na sila ipinadala mula kay Allah. Pa Dr. Muhammad Hussein, yadkuru anna Muhammad Farid Wujdi nakala an hadihil arwah asyayatin kauluha. So meron pa nabanggit si Dr. Muhammad Hussein mula naman kay Muhammad Farid Wujdi
mula sa sinasabi ng mga demonyo na ito muli, na nagpapakilalang mga espiritu na nagsasalita sa pamagitan ng mga medium. Nahnu mursaluna min indillahi kama ursilal mursaluna qabluna. Kami ay pinadala ni Allah, katulad ng kung paanong ipinadala ang naunang mga sugo na nauna sa amin. Gaira an nataalim na arka min taalimihim. Liban na lang ng aming pangaral ay mas advanced. Kumbaga mas kagaguhan, di ba? Mas advanced daw yung katuruan nila kaysa sa katuruan ng mga sugo at ng mga propeta. Ngayon, kung di ka nag-iisip, isipin mo, mas matindi pala to. Sasasali ako dito. Kung may alam ka sa akida, ito palang sablay na eh. Paano magkakaroon ng advance? Mas advance pa sa mga sugo at propeta. Sila direktang kausap ni Allah. O nakakatanggap pula kay Allah ng kapahayagan. Sila ang mas nakakaalam kung anong dapat na malaman ng tao. Hindi yung jinn o hindi yung ano pa man na nilalang na nanggaling kay Allah. Kasi malinaw sa mga batayan eh. Dalawang klase lang ng nilalang ni Allah ang nagiging sugo. Anghel o tao. Anghel o tao. Ngayon kung mag-angkin sila, sila iba pang nilalang. Liban pa sa anghel o tao. Iba sa mga anghel si Jibril alayhis salam. At sa mga tao yung mga propeta na nakikilala man natin o hindi nakikilala. Tapos meron pang iba pa, sablay na yon. Sablay na yon. Tapos sasabihin pa niya mas advance. Failahuna huwa ilahuhum. Ang Diyos daw nila ay ang Diyos ng mga propeta. So ito panlilin lang na naman. Illa an na ilahan na adharu min ilahihim. Liban na lamang ng aming Diyos ay mas malinaw sa amin kung sino siya kaysa sa kanila. Mas kilala daw nila si Allah kaysa sa kanila, sa mga propeta. Kaya mas advance yung katuruan nila. Wa kallu sifatin basyariya wa aktari sifatin ilahiyya. Ang Diyos na nakikilala nila, mas maraming katangian daw ng katangian ng pagka-Diyos kaysa sa katangian ng pagiging tao. Na dito raw nakikilala ng tao si Allah sa pamagitan ng turo ng mga propeta. Kung titingnan natin daw yung turo ng mga propeta, ibig nilang sabihin, pinagmumukha nilang tao si Allah. Pinagmumukha nilang tao si Allah. Di ba ganito yung bukang bibig ng mga tumatanggi sa mga pangalan at katangian ni Allah? Na hindi natin daw tatanggapin yung mukha ni Allah o kamay ni Allah o ano paman kasi hinahambing daw natin sa tao. O di kufur pa rin nga yung kahihinatnan nito. Kawalang pananampalataya pa rin ang kahihinatnan nito. La takda li ayyi akidatin madhabiyah. So sila raw, hindi raw nila tinatanggap ang anumang akida o anumang madhab. Wala takbal bila basarin, wala rawiyati ta'alim, la tastanid ilal akli. So yung mensahe nila, wag daw kayong tatanggap ng anumang akida o madhab o anumang pangaral na hindi naayon sa lohika. Yung hindi raw katanggap-tanggap sa pag-iisip ng tao. Yung sabi nila ngayon yung katuruan ng mga propeta, hindi lohikal. Dapat ginagamit ninyo yung isip ninyo. At alam naman natin kung anong nangyayari kapag pinagsasama ng tao yung lohika at yung katuruan ng relihiyon. Di ba yung kadar na lang? So sa kadar, nabuo yung kadariya, nabuo yung jabriya, at yung iba't iba pang mga sekta na naligaw sa kadar. Kasi ginamitan nila ng lohika. Ginamit nila yung lohika ng mga Griego at ang iba pang mga hindi mananampalataya. Kaya naliligaw sila. So pagkaligaw talaga. Pagkaligaw yung kanilang mensahe. Wahum yaz'amun anna rusula wal anbiya mahum illa wusata ala darajatin aliyah minal wisata. At ang mga sugo at mga propeta raw, mga tagapamagitan lang sila sa mataas na antas ng pamamagitan. So kumbaga, binigyan naman nila ngayon ng bagong interpretasyon
ang antas ng pagiging propeta at sugo. Wa annal mu'jizat allati jarrat ala aydihim laysat illa dawahir ruhiyya. At ang mga himala na natupad sa pamagitan ng kanilang mga kamay, ito raw ay hindi hihigit pa sa kung ano man ang kayang ipakita din ng mga espiritu. Kumbaga, sabi nila, yung ginawa ng mga propeta ng mga himala, kaya rin nilang gawin. Kasi nga nagpapakilala itong syaitan na ito bilang espiritu na sumasapi sa mga tao nagsasalita sa pamagitan ng mga medium. Kadawahiril lati tahdutu fi jahratin o fi hujrati tahdir al-arwah. Yung mga himala na ginagawa ng mga propeta, hindi nihigit pa sa ginagawa nila. Kayang-kaya nilang gawin yun. Katulad lamang din yun ng ginagawa nila doon sa mga kwarto kung saan nangyayari yung pakikipag-usap sa mga kaluluwa. Wa yaz'amuna annahum yastati'una an yaidu ahdath ma nusiba lil masih an tariqil arwah. Waliyadu billah. Sabi nila, kayang-kaya nilang gawin. Kayang-kaya nilang gawin kahit yung mga himala na ginawa ni Isa alayhis salam. Kayang-kaya nilang gawin kahit yung mga himala na ginawa ni Isa alayhis salam sa pamagitan ng mga espiritu na ito na tinatawag ng mga tao at ay kipag-ugnayan ng mga tao sa kanila. Nga sa pagpapatuloy. Waqad kamat ba'da suhuf bimajallatin di'aiya kabira. Za'amat anna ahada muhdari al-arwah fi Amerika yastati'u an yakuma bimitli mu'jizatil masih. Yan nababanggit doon sa ilang mga dyaryo at magazine ng isa daw sa mga espiritista sa Amerika ay may kakayanan na gawin yung mga himala ni Isa alayhis salam. Fahuwa yu'idul basar ilal a'ma. Kaya niya daw na dulutin na makakita ang bulag. Wannat ko ilal abkam. Kaya niyang dulutin na makapagsalita ang pipi. Wal harakatu lil maslul. At kaya niyang dulutin na makapaglakad yung inutil o yung ano. Yung inutil na ano, yung lumpo ganon. Iba na kasi kahulugan ng inutil ngayon eh. Walang silbi. Pero inutil talaga, ang ibig sabihin niya yung ano, yung lumpo ganon, hindi makakilos, mga na-stroke ganon, yun inutil. Pero nga paglipas ng panahon, actually inutil, galing sa Latin yun eh. Util, ibig sabihin kakayanan. Kaya di ba sa English may salita, utility. Tapos yung in, palagi sa English, kapag ang in ang nauuna, ibig sabihin kawalan ng kakayanan. So, inutil, walang kakayanan. Diba? Walang kakayanan. Pero sa Tagalog kasi, yung inutil, walang silbi. Walang alam. Pwede rin gano'n, diba? Inutil ka talaga, hayop ka. Inutil ka talaga, bata ka. Ayun. So, kaya niya madulot daw na maglakad yung inutil, yung lumpo, ganon. Baka, ang ta'lam annat tabiba al-mas'um tiflun fil ashira min umrihi yadda'i Michelle o yudda'a Michelle. So itong nanggagamot nga ro na ito, sabi pa nga dun daw sa magazine o dun sa dyaryo, ay bata, 10 taon lang ang kanyang edad. Ang tawag niya, ang pangalan daw niya Michelle o baka Mitchell, ganun. Kasi Arabic na yung pagkakasulat eh. At yung kanyang panggagamot, yung paraan ng kanyang panggagamot, wa indama ya'tihil marid yada anamilahu alayhi. Kapag dumarating daw sa kanya yung may sakit, ilalagay lang daw niya yung kanyang dulo ng mga daliri do sa tao na yun. No? Igaganon niya sa ulo ng tao na yun. Hindi na iba sa mga nanggagamot sa Pilipinas, di ba? Yung mga espiritista sa Pilipinas, yung mga nanggagamot. Wa yatamtam bi ba'dil adiyah wal kalimat
fatahdutul mu'jiza. At habang hawak niya yung ulo nung magpapagamot, magre-recite siya ng mga orasyon at mangyayari na yung himala. Gagaling na yung may sakit. Wayakulun, inahad at tifla, warathal mawhiba, arruhaniya an walidihi. So sinasabi ng mga tao, itong bata daw na ito, si Mitchell, minana daw niya yung kanyang kapangyarihan na espiritual mula sa kanyang ama. Parang ghost fighter na naman, di ba? Si Eugene, kaya pala malakas. Kasi yung kalululuhan niya, si Ryzen, yung makapangyarihang demonyo. Mahuwa, la yatakada shay'an minal mali amma yakumu bihi min a'mal. Kaya nga, hindi raw siya tumatanggap ng anumang bayad mula sa anumang kanyang ginagawa. Pero alam naman natin ito, hindi sila tumatanggap ng bayad, oo. Pero tumatanggap sila donation. Sa mas maraming pagkakataon, mas malaki pa yung donation eh. Kaya nga yung yan eh. Yung mga driver ng lalo na tricycle, pedicab, ganyan diskarte nila eh. Magbabayad ka, tapos sabi na, bahala ka na. Sabi ng mga sociologists, minsan kasi may positibong epekto yun eh. Sinisip nung pasahero, bait naman nung tricycle na to, bahala ka na. Kaya madalas, nagbibigay sila ng mas malaki kaysa doon sa inakala nila o alam nila na binabayad. Yung biyahe, 40 pesos. Sabihin ng tricycle driver, bahala ka na. Di mo bibigay ka 50. May din yun eh, may pakinabang. Kasi abutan mo yun ng 10 piso, ihirit yun eh. Sakay ka tricycle, bayan. Magkano? Bahala ka na. At 10 piso. Dagdagan mo naman kahit dagdagan mo ng 30. O di ba huli 40 din yung kalalabasan eh. Pero pag sinabi nila bahala ka na, mas madalas ang binibigay ng tao, sobra sa 40. May din eh. May modus. May modus din sa kanilang ginagawa. Marami pang mga kwento rito sa banal. Kasi ito, yung dulo nitong libro, yung kabilang kalahati. Malaking bahagi nito, mga paglalahad na doon sa mga kasaysayan ng mga espiritista. Napakaganda nga na mabatid natin ito kasi naririnig na natin ito dito sa Pilipinas eh. Dito sa Pilipinas, napapanood natin ito sa pelikula, napapanood natin kay Jessica Soho, kahit nung una pang panahon, di ba, sa Magandang Gabi Bayan. Pero makikita natin yun, kahit pala sa ibang bansa may ganun. May tanga rin pala. May mga tanga rin pala sa ibang bansa, o may mga naloloko. Waliyadu billah. Sa tatin natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.